Hindi ito simpleng pag-atake. Sunod-sunod ito na 5 malalaking strike. Bawat isa may epekto at bawat kasunod ay lalo pang nagpapahina sa Iran. Ito ang tinatawag na Big Five Strikes. Sa puntong ito halos hindi na maayos ang galaw ng Iran. Halos lahat ng malalaking kagamitan ng military nila ay tinamaan na o hindi na gumagana. At pagkatapos ng lahat ng iyon, tinapos pa ng US ang serye sa isang target na sobrang mahalaga. Isang lugar na pwedeng magbukas ng mas malaking problema para sa Iran. Ito ang Kharg Island, isang maliit na isla na nasa paligid lang ng 24 na kilometro mula sa coast ng Iran. Hindi ito basta isla lang. Isa ito sa pinakamahalagang lugar para sa oil ng Iran. Noong March 12, may lumabas na balita na may malaking strike na ginawa ang US dito. Hindi nila tinamaan ang oil facilities, pero ang tinira nila ay ang buong military setup sa isla. Ayon sa report, mahigit 70 target ang tinamaan. Kasama dito ang missile storage, lagayan ng sea mines, air defense systems, helicopter hangars, at pati control tower ng airport. Sa madaling salita, tinanggal nila ang depensa ng isla. Naiwan itong bukas at walang proteksyon. Natural, nag-react ang Iran. Nagbanta sila na sisirain nila ang oil at energy facilities sa isla na konektado sa US. Pero kung iisipin ng mabuti, hindi iyon ganun kalakas na banta. Dahil ang totoo, mas kailangan ng Iran ang Kharg Island kaysa US. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Dito umiikot ang oil exports nila. Ayon sa mga ulat, halos 70% ng crude oil ng Iran ay dito dumadaan. Mula sa isla na ito inilalabas ang oil, dumadaan sa Strait of Hormuz at napupunta sa mga bansang bumibili tulad ng China at iba pang bansa sa Asia. Ibig sabihin kapag may nangyari sa Kharg Island, hindi lang military ang tatamaan kundi pati ekonomiya. Kapag full capacity ang isla, nakakapaglabas ito ng humigit kumulang 1.3 hanggang 1.6 na milyong barrels ng oil kada araw. Mahalaga ito dahil may deep water port dito. Dito lang kayang mag-load ng malalaking oil tankers. Yung ibang ports ng Iran ay hindi kaya dahil mababaw ang tubig. Ngayon tingnan ang mas malaking picture. Ang Iran ay may hawak na higit sa 10% ng oil reserves ng mundo at mga 15% ng gas reserves. Pero kahit ganon, hirap pa rin ang ekonomiya nila. Dahil sa sanctions, limitado ang pakikipag-trade nila sa ibang bansa. Kaya ang pinakasandigan nila ay oil. Noong 2024, umabot sa humigit kumulang $46 billion ang kinita nila mula sa oil. Mas mataas pa iyon kumpara sa nakaraang taon. Ibig sabihin ito ang bumubuhay sa ekonomiya nila. Ngayon isipin ito. Kung halos 90% ng oil nila ay dumadaan sa Kharg Island at tinanggal na ang depensa ng lugar, malinaw ang ibig sabihin. Isang hakbang na lang at pwede nang tamaan ng mismong oil. At kapag nangyari iyon, hindi lang ito military loss. Diretso itong tatama sa ekonomiya. At tandaan, kahit bago pa ang Operasyon Epic Fury, hindi na ganoon kalakas ang ekonomiya ng Iran. Ngayon mas lalo silang naging exposed. Ito ang tunay na mensahe ng strike. Hindi lang winasak ang depensa at hindi lang nagpakita ng lakas ang US. Ipinakita nila na kaya nilang hawakan ang pinakamahalagang bahagi ng Iran, ang ekonomiya nito. At kapag hawak mo ang ekonomiya ng kalaban kahit hindi pa tapos ang laban, malinaw na kung saan ito papunta. Hindi lang military ang problema ng Iran, pati ekonomiya nila ay lugmok na. Ayon sa ulat, mula pa noong May 2018, bumagsak ang halaga ng currency nila ng halos 95% kumpara sa US dollar. Ibig sabihin kung dati may halaga pa ang pera nila, ngayon halos wala na. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng mga protesta noong huling bahagi ng December hanggang January. Nakalaunan ay lumala at nauwi sa mas malaking gulo. Kaya kung may isang bagay na hindi pwedeng mawala sa Iran, yun ay ang oil nila, lalo na ang Kharg Island. Hindi nila kayang mawala ito. Pero dito papasok ang problema. Kahit hindi pa tinatamaan ng mismong oil facilities, tinanggal na ng US ang proteksyon nito. Sa unang wave ng attacks, military targets lang ang tinira. Pero malinaw ang mensahe, babala pa lang iyon. Parang ipinapakita ng US na kaya pa nilang bumalik at mas malala pa ang susunod. Ayon pa kay Donald Trump, parang biro pa niyang sinabi na pwede pa nila itong tamaan ulit kahit kailan. Pero para sa Iran, hindi ito biro. Alam nila na hawak na ng US ang sitwasyon sa Kharg Island at kahit kailan pwede na itong tuluyang patamaan. Ngayon lumipat tayo sa susunod na bahagi ng tinatawag na Big Five.
ang pagbagsak ng military ng Iran. Simula pa lang ng Operation Epic Fury na sabay sa Operation Roaring Lion, tuloy-tuloy na ang pagwasak sa military ng Iran at nagsimula ito sa pinakaitaas, ang leadership. Noong February 28, unang araw ng operasyon, inanunsyo na maraming top military at political leaders ng Iran ang napatay. Kasama pa dito ang dating supreme leader na si Ali Khamenei. At hindi doon natapos. Sunod-sunod pa ang pagkawala ng mga key leaders. Malaki ang epekto nito. Kapag wala ang mga leader, nawawala ang malinaw na utos. Kapag walang utos, nagiging magulo ang galaw ng buong military. Pagdating naman sa aktwal na lakas ng military, mas grabe pa ang nangyari. Ayon sa reports, hanggang 80% ng air defenses ng Iran ay wala na. At mga 70% ng missile launchers ay nasira na. Ibig sabihin yung dalawang pinaka-importanting panlaban nila ay halos wala na. Kapag wala kang air defense, wala ka ng panangga sa mga atake mula sa itaas. At yun ang eksaktong nangyari. Ngayon malaya nang nakakapasok at nakakagalaw ang US sa himpapawid ng Iran. Dahil dito, kahit yung mga hindi stealth na aircraft ay nakakapag-operate na tulad ng B-1 bombers, B-52 at A-10 Warthog. Ibig sabihin, hindi na nila kailangang magtago. Ganoon nakahina ang depensa ng Iran. Oo, may natitira pang ilang air defense units, pero hiwa-hiwalay na ang mga ito at hindi na nagtutulungan. At kapag ganoon ang sitwasyon, madali na silang isa-isahin. Habang nababawasan ang depensa, lalo namang lumalakas ang pag-atake. Parang domino effect ito. Bawat strike ay nagbubukas ng mas maraming pagkakataon para sa susunod. Ganon din sa missile launchers. Dahil 70% na ang nawala, makikita na bumabagal na ang missile attacks ng Iran. Hindi na ito kasing dalas tulad ng dati. Sa madaling salita, habang tumatagal ang laban, hindi lang basta nasisira ang Iran. Unti-unti na rin silang nawawalan ng kakayahang lumaban. Ayon sa Israel Defense Forces, malinaw ang pagbaba ng lakas ng missile attacks ng Iran. Ganito ang nangyari. Sa unang araw, umabot sa 90 missiles. Sa sumunod na araw, naging 60. Pagkatapos bumaba sa humigit kumulang 20 kada araw at ngayon mas mababa pa doon. Ibig sabihin hindi lang sila bumabagal, nauubusan na sila ng kakayahan. Ang dahilan ay simple, nasira ang missile launchers. Kapag wala kang launcher, kahit may missile ka, wala kang paraan para gamitin ito. Ito ang masakit para sa Iran. Bago pa ang gera, may stockpile sila ng mahigit 2,000 short-range ballistic missiles. Plano nila na gumamit ng sabay-sabay na pag-atake, yung tinatawag na missile swarm, paramihan ng sabay-sabay na tama para mahirapan ang kalaban na depensahan lahat. Pero ngayon hindi na nila magawa iyon. Hindi dahil wala silang missile, kundi dahil wala na silang paraan para ilunsad ang mga ito. At hindi lang missiles ang problema, pati drones ay halos nawala na rin. Ayon kay Pete Hegseth, bumaba ng 95% ang drone launches ng Iran kumpara sa unang araw ng operasyon. Ibig sabihin yung isa sa pinaka-importante nilang armas ay halos wala na ring silbi. At tandaan, doon umiikot ang strategy ng Iran. Murang drones, maramihan at paulit-ulit na paggamit. Ngayon wala na yun. Sa madaling salita, tinamaan sila sa dalawang pinakamahalagang bahagi. Ang una ay offense, kasama ang missiles at drones. Ang pangalawa ay defense, kasama ang air defense systems. Parehong bumagsak at hindi pa dyan nagtatapos. Kasi ang pangatlong bahagi ng Big Five ay ang Navy ng Iran. Noong March 16 ayon kay Brad Cooper, mahigit 100 naval vessels ng Iran ang nasira o tuluyang nawasak. Para maintindihan kung gaano ito kalala ayon sa Global Firepower, bago magsimula ang gera, may humigit kumulang 109 naval assets ang Iran. Ibig sabihin kung magkatugma ang bilang, halos ubos ang buong Navy. At kahit hindi eksaktong pareho ang numero dahil may ibang fast boats na hindi kasama sa official count, malinaw pa rin ang sitwasyon. Sunod-sunod ang pagkawala ng kanilang mga barko. Bawat barko na nawawala ay bawas sa threat, bawas sa control at bawas sa kakayahan. Malaki ang epekto nito sa Strait of Hormuz. Kapag wala kang Navy, wala kang kontrol sa dagat. At kapag wala kang kontrol sa dagat, hindi mo kayang pigilan ang pagdaan ng mga barko. Ito ang nangyayari ngayon. Habang inaasahan ng Iran na gamitin ang dagat bilang advantage, unti-unti itong nawawala sa kanila. Sa dulo, hindi lang ito simpleng pagkatalo sa isang bahagi. Ito ay sabay-sabay na pagbagsak sa lupa, sa ere at sa dagat. At kapag lahat ng iyon ay tinamaan, hindi ka lang natatalo sa laban. Unti-unti ka nang nawawala sa gera. Hindi pa tapos ang larawan.
Dito papasok ang huling bahagi ng tinatawag na Big Five, ang kontrol sa Strait of Hormuz. Sa puntong ito makikita kung sino talaga ang may hawak ng laban. Sa ngayon, hindi na simpleng presensya ang ginagawa ng US sa lugar na ito. Hindi na ito basta patrol, kontrol na mismo ang sitwasyon. Ayon sa The Washington Post, malinaw sa satellite images ang laki ng pinsala sa mga naval base ng Iran. Sa Bandar Abbas, isa sa pinakamalaking port ng Iran, makikita ang mga barkong nasusunog, mga warships na wasak at may mga submarines na lumubog. Isa pa naman ito sa pinakamahalagang base nila. Dito umiikot ang malaking bahagi ng plano nila para kontrolin ng Strait of Hormuz. Pero ngayon sila mismo ang nawalan ng kontrol at hindi lang ito nangyayari sa loob ng Iran. Lumawak pa ang abot ng operasyon. Isang malinaw na halimbawa ang nangyari sa Iris Dena. Tinamaan ito ng US malapit sa Sri Lanka, hindi sa Persian Gulf at hindi sa loob ng Iran kundi sa labas, na nagpapakita kung gaano kalawak ang abot ng US. Ang resulta ay lumubog ang barko sa Indian Ocean at hindi bababa sa 84 na crew members ang nasawi. Hindi lang iyon, isa pang mahalagang hakbang ang pagwasak sa 16 mine-laying vessels ng Iran. Ito ang mga barkong gagamitin sana para maglagay ng underwater mines sa Strait of Hormuz. Kapag nagawa iyon, magiging delikado ang pagdaan ng mga cargo ships. Hindi mo alam kung saan may mine sa ilalim ng tubig. Isang pagkakamali lang pwedeng sumabog ang barko. Pero ngayon wala na ang mga barkong yun. Ibig sabihin nabawasan ang isa sa pinakadelikadong plano ng Iran. Dito makikita kung gaano kabilis bumagsak ang isang navy kapag kalaban nito ay mas malakas, mas maayos ang galaw at mas advanced. Sa side ng US, kumpleto ang advantage nila. Mas modern ang barko, mas advanced ang weapons at may aircraft carrier sila. Ang mga carriers na ito ay hindi lang simbolo ng lakas. Ito ay parang gumagalaw na base ng pag-atake. Mula dito kaya nilang magpalipad ng fighter jets, bombers at iba pang attack aircraft kahit saan at kahit kailan. Samantala, ang Iran ay unti-unti nang nawawalan ng kakayahan sa dagat. Kasama sa mga nawala o nasira ang frigates, drone carriers, submarines, naval ports, mine layers, maritime patrol aircraft at pati maliliit na combat ships. Sa totoo lang, halos wala nang natira na kayang lumaban ng direkta. Ang epekto nito ay kapareho ng nangyari sa ere. Kung sa ere ay malayang lumilipad ang US aircraft, sa dagat naman ay malayang gumagalaw ang kanilang naval forces. Dahil sa laki ng pinsala, napilitan ang Iran na umiwas sa direct naval combat. Hindi dahil ayaw nila kundi dahil alam nilang lalo lang silang mawawalan kung lalaban sila ng harapan. Kaya ang natitira nilang option ay fast boats at unmanned surface vessels. Ito ang maliliit at mabilis na sasakyan na minsan ay walang tao. Ginagamit nila ito para umatake sa mga merchant ships. Pero kahit ginagawa nila ito, hindi ito sapat para pigilan ng US. Habang gumagawa ang Iran ng maliliit na atake, ang US ay tuloy-tuloy pa rin sa malalaking operasyon. Dito papasok ang susunod na bahagi ng Big Five, ang walang tigil na air attacks. Dahil mahina na ang air defenses ng Iran, nakakapag-operate na ang US ng mas malaya kahit ang mga aircraft na hindi stealth ay nakakapasok na. Isang halimbawa ang B-52 bombers. Ito ay higit 70 years na aircraft at hindi ginawa para magtago. Pero ngayon nakakapag-mission na ito sa loob ng Iran. Ibig sabihin ganun na kahina ang depensa ng kalaban. Ngayon tingnan ang laki ng pag-atake. Ayon sa The Wall Street Journal, mahigit 7,000 targets na ang tinamaan ng US. At ayon kay Pete Hegseth, kapag isinama ang Israel, umaabot ito sa humigit kumulang 15,000 targets. Simula noong February 28, umabot na sa 19 days ang tuloy-tuloy na operasyon. Ibig sabihin halos 789 targets bawat araw ang tinatamaan, araw-araw. Walang pahinga. Ito ang tunay na ibig sabihin ng tuloy-tuloy na air campaign. Hindi lang isang malakas na strike kundi paulit-ulit na pag-atake hanggang sa wala nang matira. At ang mas mabigat dito, nakakapagpalit pa ang US at Israel ng kanilang aircraft. Ibig sabihin kahit nagpapalit sila ng units, hindi humihinto ang pag-atake at ang Iran ay halos wala nang maibalik na sagot. Sa puntong ito, hindi na lang ito laban ng armas. Ito ay laban ng kontrol. Kontrol sa ere, kontrol sa dagat at kontrol sa takbo ng laban. At habang tumatagal, mas lumilinaw kung sino ang may hawak ng sitwasyon. Dahil kapag ang isang bansa ay nawalan ng depensa sa ere, nawalan ng lakas sa dagat at nawalan ng kakayahang umatake, hindi lang ito nahihirapan. Unti-unti itong nawawala sa laban. Ganito na ngayon ang nangyayari sa himpapawid, tuloy-tuloy at walang tigil. Isipin mo ito,
Isang fighter jet ang lilipad mula sa aircraft carrier, aatake, babalik, magre-refuel, magre-reload at lalabas ulit. Hindi lang ito isang beses ginagawa. Paulit-ulit ito sa loob ng isang araw. Ngayon isipin mo pa na hindi lang iisang jet ang gumagawa nito. Dosenang fighter jets ang sabay-sabay na kumikilos. Galing ang mga ito sa aircraft carriers ng US, sa Israel at sa mga base ng US malapit sa Iran. Ang resulta ay tuloy-tuloy na pag-atake, walang pahinga at walang tigil. At ang Iran ay halos walang maibigay na sagot. Ito ang totoong nangyayari. Hindi lang basta tinatamaan ng Iran, unti-unti silang binabaklas. Isang sistema na binuo sa loob ng higit 40 na taon ay isa-isa nang nawawasak. At ang pangunahing dahilan nito ay ang air power ng US. Maraming strikes ang nangyayari araw-araw at sobrang dami nito na hindi na kayang isa-isahin. Pero may ilang malinaw na halimbawa. Isa na dito ang Kharg Island. At posible pa itong sundan ng mas mabigat na pag-atake. Isa pang halimbawa ang paggamit ng US ng Massive Ordnance Penetrator. Isa itong bomb na may bigat na 30,000 pounds. Ginagamit ito para tamaan ng mga target na nasa ilalim ng lupa tulad ng Taleghan 2 underground bunker. Ibig sabihin kahit magtago ka sa ilalim ng lupa, maaabot ka pa rin. Mas lalo pang bumilis ang operasyon. Pinayagan na ng United Kingdom ang US na gamitin ang kanilang mga base kabilang ang RAF Fairford. Dati, kailangan pang lumipad ng malayo ang mga bomber. Mahaba ang biyahe, nakakapagod at matagal. Ngayon mas malapit na ang launching point. Mas mabilis ang galaw, mas madalas ang pag-atake, mas tuloy-tuloy ang operasyon. Kung noong simula ng Operation Epic Fury ay tinira nila ang air defenses at missile systems, ngayon ay mas malalim na ang target. Tinatrabaho na nila ang missile production facilities, underground complexes, command centers at pati industrial base ng Iran. Hindi na lang ito tungkol sa pagwasak ng military. Ang goal na ngayon ay siguraduhin na hindi na makakabawi ang Iran. Kahit gusto pa nilang bumangon, kung wasak ang factories, mga kagamitan at command structure, mahihirapan silang bumalik. Habang tuloy-tuloy ang pag-atake, lalo silang hindi makakahabol. Pero kahit ganito na ang sitwasyon, may isa pa silang hawak. Isang huling alas, at ito ay ang Strait of Hormuz. Ito ay isa sa pinakamahalagang daanan ng barko sa buong mundo, lalo na para sa oil. Halos 1/5 ng oil sa buong mundo ay dumadaan dito. Katumbas ito ng humigit kumulang 21 million barrels kada araw. Sa pinakamakitid na bahagi nito, nasa 24 na milya lang ang lapad. Ibig sabihin, madaling bantayan at madaling kontrolin. At ito ang balak ng Iran. Sa ngayon may mga barko pa ring dumadaan pero mas kaunti na kumpara dati. Hindi na normal ang daloy. Dahil sa mga banta at pag-atake ng Iran sa mga barko, nagkaroon ng takot sa pagdaan dito. Ang epekto, tumaas ang presyo ng oil at umabot sa mahigit $100 kada barel. Ito ang plano ng Iran. Guluhin ang daloy ng oil, pataasin ang presyo at pilitin ng US na umatras. Pero hindi ito gumagana. Sa halip, lalo pang naging agresibo ang US. Hindi lang sila nagbabantay. Lumalapit na rin sila sa mismong lugar at patuloy na umaatake. Kasabay nito hinihikayat din nila ang kanilang mga kaalyado na tumulong sa pagprotekta ng mga merchant ships. Sa madaling salita, ang huling alas ng Iran ay unti-unti na ring nawawala. Kapag nawala ang kontrol nila sa Strait of Hormuz, mawawala rin ang huling paraan nila para makaapekto sa laban. At kapag wala ka ng hawak na leverage, kahit hindi ka patuluyang talo, malinaw na kung saan papunta ang laban. Dito na umabot sa pinakadelikadong bahagi ang laban. Hindi na lang ito simpleng pag-atake. Ito na ang kontrol sa mismong daloy ng mundo. Noong March 17, lumabas ang balita na diretsong tinamaan ng US ang mga missile launch sites ng Iran malapit sa Strait of Hormuz. Hindi ito ordinaryong strike. Gumamit sila ng 5,000-pound bunker-busting bombs. Ayon sa CENTCOM, matagumpay na ginamit ng US ang malalakas na bomba para tamaan ang matitibay na missile sites ng Iran sa baybayin malapit sa Strait of Hormuz. Sa unang tingin parang normal na pag-atake lang ito sa missile sites. Pero mas malalim ang dahilan. Ang target dito ay hindi lang missile launchers, kundi ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng anti-ship cruise missiles. Ito ang mga missile na kayang tumama sa mga barko sa dagat lalo na sa mga dumadaan sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin hindi lang nila sinisira ang military ng Iran. Pinoprotektahan na rin nila ang mismong daluyan ng oil sa buong mundo.
Sa puntong ito, ganito na ang sitwasyon. Wasak ang leadership, wasak ang galaw ng military, nanganganib ang ekonomiya, at ngayon kontrolado na pati ang pinakamahalagang daanan ng mga barko. Sa ganitong sitwasyon, may isa pang bagay na lalong nagpapahirap sa Iran. Hindi lang sila nasisira sa labas, pati sa loob nagsisimula ng magkaroon ng pressure. Habang tumatagal ang laban, mas nagiging ramdam ng mga tao ang epekto nito. Tumaas ang presyo ng mga bilihin, nahihirapan ang supply, at mas lalong bumababa ang halaga ng pera nila. Ibig sabihin hindi lang military ang tinatamaan, kundi pati pang araw-araw na buhay ng mga tao. At kapag ganito na ang nangyayari, mas nagiging mahirap para sa isang bansa na ipagpatuloy ang laban. Kasi kahit may natitira ka pang armas, kung ang loob mo ay nagkakaroon na ng problema, naapektuhan ang buong galaw mo. Kasabay nito, mas nagiging maingat din ang Iran sa bawat desisyon. Hindi na sila pwedeng basta umatake ng umatake. Kailangan nilang piliin kung saan gagamitin ang natitira nilang resources. Pero dito sila lalo naiipit. Dahil habang nag-iingat sila, mas lalo namang lumalakas ang galaw ng US. At habang mas mabilis ang kalaban, mas nahuhuli sila sa bawat hakbang. Sa ganitong sitwasyon, unti-unti ring nawawala ang confidence. Hindi lang sa military, kundi pati sa leadership. At kapag bumaba ang tiwala sa loob, mas nagiging magulo ang pagdedesisyon. Minsan mabagal, minsan mali. At sa laban na ganito kabilis ang galaw, bawat maling desisyon ay may katumbas agad na pagkawala. Habang nangyayari ito, tuloy-tuloy pa rin ang pressure mula sa labas. Hindi lang US ang kumikilos. May mga bansa ring sumusuporta, nagbibigay ng impormasyon at tumutulong sa operations. Ibig sabihin, hindi lang isa ang kalaban ng Iran. At habang lumalawak ang suporta sa kabilang side, mas lalo silang naiisa. Sa puntong ito, mas lumilinaw na hindi na pantay ang laban. Hindi lang sa dami ng armas, kundi sa bilis ng galaw, sa kalidad ng impormasyon at sa kakayahang mag-adjust. Habang ang isang side ay tuloy-tuloy ang plano at galaw, ang kabila ay napipilitang sumabay na lang. At kapag ganito ang sitwasyon, hindi mo na kontrol ang laban. Sumusunod ka na lang sa nangyayari. Ito ang pinakadelikadong punto. Kasi dito nagsisimula ang tuluyang pagbagsak. Hindi agad biglaan pero paunti-unti. Hanggang sa dumating sa punto na kahit may natitira ka pang kagamitan, hindi mo na ito magamit ng maayos. At kapag nangyari iyon, hindi na mahalaga kung gaano karami ang natitira. Ang mahalaga na lang ay kung kaya mo pa bang lumaban. Sa ngayon, iyon ang tanong na unti-unti nang sinasagot ng sitwasyon. At habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang direksyon. Hindi lang kung sino ang nananalo, kundi kung sino ang tuluyang nawawala sa laban. Pero hindi pa dyan nagtatapos. May susunod pang galaw ang US. Nagpapadala sila ng 31st Marine Expeditionary Unit papunta sa Middle East. May dala itong humigit kumulang 2,200 Marines kasama ang amphibious assault ships at kagamitan para sa ground operations. Hindi pa sila dumarating pero inaasahan ang pagdating nila bago matapos ang March. Kapag nandyan na sila, posible nang magsimula ang direct operations sa baybayin. Kasama dito ang pag-atake sa ports, missile launch sites at iba pang military targets malapit sa dagat. Hindi lang ito simpleng pag-atake. Posible rin na kunin nila ang kontrol sa mga lugar na ito. Kapag nangyari iyon, makakagawa ang US ng isang area na sila ang may kontrol. Dito pwede silang maglagay ng air defenses, surveillance systems at iba pang proteksyon. Ang resulta lalo pang bababa ang kakayahan ng Iran na umatake mula sa mainland. At kung may iba pang bansa na sumali, tulad ng France, mas lalo pang mawawala ang natitirang lakas ng Iran. Sa totoo lang, ito na lang ang hawak nila ngayon, ang kontrol sa Strait of Hormuz. Plano nila na guluhin ang oil supply, pataasin ang presyo, at pilitin ng US na umatras. Pero kabaligtaran ang nangyayari. Sa halip na umatras, lalo pang lumalakas ang galaw ng US. Ito na ang tinatawag na ikalimang strike ng Big Five, diretsong kontrol sa strait. At kapag nawala pa ito sa Iran, wala na silang leverage at wala na silang paraan para mag-pressure. Sa kabuuan, malinaw ang pattern. Isang suntok sinundan ng isa pa hanggang sa tuluyang mabasag ang buong galaw ng Iran. Ngayon ang US ang may hawak ng takbo ng laban. Sila ang nagdedesisyon kung kailan aatake, saan tatama at gaano kalakas. Habang ang Iran ay araw-araw na humihina. At kung magpapatuloy ito, lalo pang lalala ang sitwasyon. Posibleng mas dumami pa ang strike sa Strait of Hormuz, mas lumala ang pag-atake sa Kharg Island at tuluyang mawala ang natitirang lakas ng Iran. At tandaan, lahat ng ito ay nangyayari kahit hindi pa ginagamit ang mas advanced na mga armas.
Ibig sabihin kung ito pa lang ang nangyayari ngayon, posibleng mas matindi pa ang susunod.